Okay po mga dudes, ngayon po ay meron tayong 2 piraso ng paa ng baboy. Yung pong tuhod, pababa. 2 piraso po yan at pina-slice na po natin sa binilihan natin. Pakukuluan lang po natin ito ng unang kulo para po malinis na mabuti yung ating paa ng baboy. Ilalaga po natin yan maya-maya lamang. Sisimulan na po natin. Ayan, takpan po natin. Okay po mga dudes, tignan po natin. Ayan po, kung makikita nyo, nagkukuluan na. Ayan po yung mga kulo na yan, yan po yung dapat na matanggal. Yan po yung dumi ng ating pork or ng ating pata. Ayan. Papatayin lang po natin yan. Ayan po, kung makikita nyo, yan po yung dapat na natatanggal. Ayan, patayin lang po natin. Okay po mga dudes, ayan po at nalinis na uli natin ang ating paa ng baboy. Lalagyan po natin ng asin. Ayan. Ang ating sibuyas. Isang pork cubes. At yung ating pong mga tangkay ng ating sibuyas. Leeks. Ayan, inilagay na po natin. Lalagyan din po natin ng paminta. Yung pong buo ang aking gagamitin. Ayan. Pakukuloyin na po natin yan at palalambutin. Ayan, hanggang sa lumambot. At takpan po natin. Hintayin na po natin siya na lumambot. Hindi po ako gumamit ng pressure cooker. Parang kinatamad po akong mag-pressure cooker. Kaya palalambutin po natin yan. Siguro po mga 35 to 40 minutes sa mahinang apoy. Ayan. Pagkulo po ay hinaan natin yung ating apoy para po katamtaman lamang at mas mabilis po siyang lumambot at hindi po natutuyo agad ang ating sabaw. Okay. Ayan po, habang naghihintay po tayo, lalagyan lamang po natin siya ng leeks at pechay Tagalog. Ayan po. Ihahanda na natin, lilinisin na natin. Okay po mga dudes, after 20 minutes, tingnan na po natin yung ating salang. Ayan, medyo lumalambot na po. Inuuli ko, hindi na po ako gumamit ng pressure cooker. Ayan. Antay lang po natin na lumambot ng todo bago po natin ilagay yung ating kabuuan gulay or yung ating ingredients. Okay? Patuloy po yan sa mahinang apoy. Ayan, habang nagpapalambot naman po tayo, ay magsasaing na po tayo. Ayan. Okay. 2 kalahating takal lang po ang ating isasaing ngayon. Okay. Okay po, tingnan po natin mga dudes. Ayan po. Ayan. After 30 minutes, ayan na po. Sabi po ng matatanda, lagyan po daw ng pork. Ayan. Para po daw mas madali lumambot. Ayan. Nilagyan po natin. Tignan po natin kung totoo. Ayan. Medyo malambot-lambot na pero masarap po talaga yan. Yun talagang malambot na malambot. Kaya tignan naman natin. Tignan nyo po yung sawaw. Oh. Pumuputi na dahil sa katas ng ating paa ng baboy. Ayan. Palambutin pa po natin ng todo. Okay po mga dudes. Ayan. Kanina po
after mga 40 minutes, dinagdagan ko po ng tubig yung ating nilaga. Dahil kumonti po, inabot po tayo ngayon ng mga 1 oras at 10 minutos ng pagpapalambot ng ating paa ng baboy. Pero ngayon po ay malambot na, kaya lalagay na po natin yung ating leeks, sili, at yung pong ating pechay Tagalog. Yan. At pagkatapos po nito ay luto na ang ating nilaga paa ng baboy. Ayan. Napagtripan ko po talaga na hindi gumamit ng pressure cooker, kaya tumagal po tayo ngayon. Nakalakay na po namin, ganito po yung ginagawa ng aming nanay nung mga bata pa kami. Nakikita po namin talaga ng hindi po siya gumagamit ng mga pressure cooker. Kaya ayan po, sandali na lang po. Kung narinig niyo po, ayan po, kasalukuyan pong umuulan. Tamang-tama po, napakasarap ng ulam natin. May sabaw, nilagang paa ng baboy. Ayan. Sandali na lamang po at kakain na tayo. Ayan. Pero kung gagamit po kayo ng mga pressure cooker, sigurado po in 30 to 35 minutes ay nakaluto na kayo. Since hindi po tayo gumamit, kaya medyo natagalan po tayo. Dahil yan po talaga yung gawa ng nanay namin nung maliliit pa kami. Talagang pinapalambot niya sa mahinang apoy ang kahit anumang palambutin. Ayan. Luto na po ang ating pork nilagang paa ng baboy. Yan. So, yummy. Tama-tama na po yan. Mga dudes, ito na po ang ating nilaga paa ng baboy. Happy eating, mga dudes! So yummy, yum, yum, yum! Eating time! Yum, yum, yum! Let's eat, mga dudes!